umpisahan na nga po natin ito mga bossing. Umpisahan natin doon sa lawyer ba ni Kibuloy ito? Si Topacio, mga bossing. Alam ko ang pinaka main lawyer yung yung nagsabi ng hindi naman nagtatago. Hindi naman daw nagtatago si Kibuloy. Kundi hindi lang po siya available. O yan mga kababayan. Nakita ko lang ho ito na post ni Atty. Topacio na animo o tipo bang nang aasar po, nang babanas po mga bossing. Si Topacio ay isa sa lawyer o siya yung pinaka main lawyer ni Tebes mga kababayan at part siya ng legal team ni Pastor Kibuloy. Sabi ko nga sa inyo sabi ko napapansin ko yung mga kliyente yata ni Atty. Topacio puro ang mga solusyon kapag yung pinapatawag na o pinapahanap na o pinapa-attend na sa mga hearing, ang nagiging solusyon po is ang magtago, mga kababayan. So sabi ko, ano kaya? Hindi kaya si attorney din ang nagsasabi nito? Tanong lang ho, mga kababayan. Kasi ganun yung nagiging diskarte ho nila So sabi dito, ni Atty. Topacio, hi Trolalolos. Los. O yan, mga kababayan. Habang nagkukumahog kayo sa engagement, sigar muna ako while drinking Jura o Hura 18 single malt. Kasama ko si Pastor. Sabi ko, aba, secret. May ganun pa, mga kababayan. Tipo bang, ako, mga bossing, parang nabubwisit ako sa mga ganitong yung mga ganitong patama. Parang gusto nilang sabihin na untouchable kami. Parang gusto nilang sabihin hindi kami kaya ng gobyerno. Yun ang pagkakaintindi ko sa post nitong si Atty. Topacio, mga kababayan. Medyo medyo yung mata niya parang bogsa din. Yung tipo bang eto. Nandito pa din kami. Hindi pa din matinag ng gobyerno ng Pilipinas. Ano ho? Dapat yata ho, sir, ang ipinapakita nyo diyan sa mga social media nyo, yung pagkumbinse, kay Pastor Kibuloy na lumutang. Kapag puro yung mga ganito, pang-aasar lang, o pambubwisit pa, o para bang pinapakita nyo na hindi kami kaya ng gobyerno ng Pilipinas, sir, parang kabastusan naman po yata yan. Parang kabastusan po yan. Sabi ni Lorelai Jesener, kahit anong tago ni Kibs, mahuhuli din yan sa madaling panahon. Ako po mga bossing ako ho naniniwala na etong sila Topacio ho, tsaka yung mga lawyer ni Kibuloy, alam ho nila yan kung nasaan yan mga bossing. Hindi naman humangmang ang Pilipino para yung sabihin nila na hindi ho talaga namin alam kung nasaan si Kibuloy. Basta kapag yung kakausapin na lang ho kami, bigla na lang tatawag yan, pero hindi ho namin alam kung nasaan yan. Alam po niyang mga yan, mga boss. Alam po niyang mga yan, Kaya nga ganyan malalakas ang loob na tipo bang ipamukha pa sa taong bayan na wala pala yung gobyerno ninyo Hindi kami kaya. Pero laglag na yung isang bataan niya, laglag na yung isang pinagtatanggol niya, mga bossing. Si pangalan si Tebes. Si Tebes pauwi na, mga kababayan. Although sila po ay sinasabi nila na ilalaban pa nila na sinasabi ho nila mga kababayan na pa namin yan. Ilalaban pa namin yan. So, hindi pa panalo ang Department of Justice. Ako ho ay naniniwala, mga bossing, mga ilang panahon na lang yan. Siguro, linggo na lang ang bibilangin yan. O baka kinabukasan, sa Monday, ibabiyahe na ho ng Pilipinas yan. Yan yung sinasabi natin, na kahit gaano pa magtago yung mga tao na yan, malalaglag at malalaglag din sa kamay ng batas yan, mga boss. Hindi naman ho kaya niyang magtago ng panghabang buhay Hindi naman ho kaya niyan magtago
na hanggang, alam niyo 'yun, hanggang Mategi. Eh, baka siguro 'yun si Kibuloy, ang katutunguhan po niyan, kapupuntahan po niyan, eh, talagang alaws ng life kapagka nahuli. Dahil ano po yung sinasabi ni pastor? Manlalaban, 'di ba? Manlalaban. Ako, eh, matanda na ako. Hindi na ako papahuli ng buhay sa inyo. Sabi ni Benny Cabansag, alam ni Digong, yan kung nasaan si Kibuloy. Masasakote din si Kibuloy. Malapit na. Oo, walang makapagtatago ho, mga kababayan. At yung pagpunta sa kanila, mga bossing, ng SAP o Special Action Force, mga kababayan, hindi lang ho yun isang beses. Sa palagay ko po, mga kababayan, baka nga pagising natin bukas ng umaga ng Lunes o sa kinalunisan, eh. Eto na naman po ang SAP, Special Action Force, pumunta na naman kung saan nandoon si Kibuloy. O baka iba na yung technique nila. Pinag-aralan lang sila nung umpisa. Hindi ho titigil ang batas natin para sa kanila. No? Kaya siguro masaya si Atty. Topacio. Eh, mga big time ho yung mga kliyente, mga kababayan, eh. No? Kaya sabi ko, okay lang kahit ang mga ipagtanggol nito, eh, mga sinasabi na kriminal, mga sinasabi na, ayun, nang momolestya, okay lang pagtanggol. Eh, kung madaming arep-arep ho, eh, di ba? Kung madami namang ibabayad, eh. Alaws pake, kahit nakakahiya na po. Ako, kahit na sabihin mo, "Oh, Mark, 100,000 pagtanggol mo si Kibuloy." Hindi ho. Hayaan niyo ho siyang litisin. Kapagka napatunayan niya, mga kababayan, na siya ay, walang sala, eh, di good for him, no? Pero yung sasabihin mo na ipagtatanggol natin dito sa vlog natin si Kibuloy, nakakahiya ho yun. Isa sa pinakanakakahiya yun, mga kababayan. Watching from Kelowna, Canada, Honey Angeles. Hindi mangyayari sa buhay ko na magtanggol ng mga ganong klaseng tao, mga bossing. Kaya dapat, Kibs, umpisahan mo ng lumutang-lutang. Tanda ka na, eh. Kung naniniwala ho talaga kayo na may langit, ano nyo, i-prove nyo, no, sa taong bayan na wala kayong ginagawang mga mali. Atty. Topacio, masaya, ha? Masaya, pero unti-unting naoolats yung kanyang mga kliyente. Unti-unting naoolats o nahuhulog din ho sa kamay ng batas yung kanyang mga kliyente. Eh, okay lang maolats. Eh, malaki naman ata ang bayad kay Atty. Topacio. Di ba? Reverse, magtago ka lang, Kibuloy, pero kitang-kita ka ng Panginoon. Sa kanya, di ka makapagtatago pag oras mo na, may posas ka na sa dagat-dagatang apoy.